Isa na namang importanteng topic sa AutoCAD mga boss ang pag-uusapan natin sa video natin ito. Ito yung tinatawag na dimensioning sa AutoCAD, no? Etong paglagay ng mga dimension na ito. Paano ba itong mga dimension na ito, no? Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po muna palang kalimutang pindutin yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na natin yung dimensioning topic dito sa AutoCAD. Napaka-importante po nito, no, sa paggawa ng plano, etong mga sukat ng plano o yung tinatawag na dimension, no? Ang una nating pag-uusapan dito sa dimensioning topic natin, etong tinatawag na linear, no? Pag sinabing linear, pwedeng horizontal yan at saka vertical dimensioning, no? So, ito yon, para pipik tayo ng dalawang points pag mula rito. Ito yung first point, second point, ito yung dimension niya, no? Ayan yung dimension na linear, no? So, kiklik lang natin ito and then click yung kabilang dulo. Ito yung linear dimensioning. So aside from linear dimensioning, meron tayong tinatawag na itong dimension na ito yung tinatawag na aligned naman, no? Itong aligned na ito, pagka naka-slant yung lalagyan natin ng dimension, no? So click tayo at saka ito. Ayun yan. So naka-slant yung lalagyan natin ng dimension. So naka-rotate siya, no? Ayan yung dimension na aligned, no? Aside from dimension aligned, meron tayong tinatawag na angular dimension naman, no? Ito yon. Click yung angular, select ito at saka ito. Ito naman yung angle niya, no? So pag naka-rotate yung dimension at gusto nyo kunin yung angle niya, ayan yung angular, no? Tapos dito sa kabila, kung gusto natin kunin yung radius nito at saka yung diameter niya, meron din tayong tinatawag na radius and diameter, no? So click lang natin yung radius kung radius ang gusto natin kunin. Ito yon. So meron siyang R symbol, no? Tapos kung gusto namang kunin natin yung diameter niya, click lang natin ulit ito. So meron tayong diameter dimension. Select lang ito. Ito yung diameter ng circle na ito, no? Ayan yung radius at saka yung diameter dimensioning, no? Ngayon kung arc naman yung kukunan natin ng length, meron din dito sa dimensioning yung tinatawag na arc length, no? So click natin yung arc length, select natin yung arc. Ito yung length ng arc, no? So ayan yung tinatawag na arc length dimensioning naman, no? Siyempre pagka may arc ito, mahirap kunin yan kung hindi natin alam yung arc dimension, no? Ngayon, aside from arc dimension, meron tayong tinatawag na yung ordinate dimensioning, no? Ito yon. Dito sa ordinate dimensioning, meron tayong origin dapat dito. Ang origin nito, ito yon, no? Yung 00 niya. So ito yung UCS icon natin, nilagay ko na lang dito, no? Para gawin nating origin. Ito yung X horizontal and then yung Y is vertical. Dito ang origin nito is 0, no? So X and Y coordinates niya is 0. Pero pagdating dito, kung gusto natin kunin yung X and Y coordinates niya, ang Y coordinates niya rito is 0 and then yung X coordinate niya is 6, no? Kung titingnan natin, para makuha yan, baguhin ko lang yung color. Ito yung dimension, ang tinatawag nating dimension ordinate. Ito yan, no? So click natin dito. Ito yung Y coordinates niya 0, no? Pero yung X coordinate niya, ayan yung 6, no? Kasi itong box natin is 6 by 3 meters ito, no? At ang origin naman niya is dito. So hindi nakaangat ito kaya 0, no? Ito naman nakausog siya along X 6 meters naman. Ayan yung
ordinate dimensioning, no? Kaya kung dito natin kukunin yung ordinate niya, yung x coordinate niya is 6, tapos yung y coordinates naman niya is 3, no? So subukan natin kunin. O click lang natin ito, yung dimension ordinate. Yung y niya is 3, and then yung x niya is 6 naman. Ayan yung tinatawag na dimension ordinate naman, no? So meron pa tayong isang dimensioning, ang tawag naman dito itong jog, no? Itong jog na ito, click lang natin, gamit na gamit ito sa mga arc, no? Kung gusto natin kunin yung radius nito, click lang natin ito, yung arc, tapos specify center location nung arc, no? So ito yung center, o ito yon, no? Yung radius niya. So ibig sabihin, ang radius nitong arc na ito magmula rito hanggang doon is 5.76 meters. Ayan yung dimension na jog, no? So ayan yung dimensioning natin, no? Meron tayong linear, meron tayong dimension aligned, meron tayong dimension angular, dimension diameter, dimension radius, yung arc length, tapos meron tayong dimension ordinate, tapos yung dimension jog, no? So ayan yung mga dimensioning na dapat nating tandaan, no? Kung gusto naman natin kunin ng mabilisan, no, itong dimensioning na ganito, no? Gusto nating gawan ng dimension ito para mabilis malagyan natin ng dimension, wag nating iisa-isahin, no? Meron tayong tinatawag na quick dimensioning naman, no? Yung QD, no? O pag sinelect natin ito, type natin yung QD. Ito 'yan, no? O select natin yung dalawa. Ito kasing dalawang ito, naka-align siya, no? Dito dapat sa taas yan kasi nasa taas yung lalagyan natin ng dimension. Tapos ito namang dalawa sa baba, tapos ito namang tatlo to the right, no? So ayan yung maganda sa QD, hindi ka na mag-dimension isa-isa, no? So select lang ito. Tapos sa QD, ang tawag dyan is quick dimension, no? Ayan, no? So click lang itong tatlong vertical na ito. So to the right naman ito, ito naman to the left. Enter, ito yung dimension natin, no? Ito naman, click lang itong dalawang ito. Sa baba naman ito. Ayan yung quick dimension, no? Mas mabilis siya, no? Ngayon, kung gusto niyo namang iisa-isahin, yung iba kasi ginagawa nila ganito, no? Yung nililinear ito. Ito. Tapos ang susunod na gagawin natin na kino-continue nila. No, yung iba ginagawa nila ganito, no? Lilinear muna nila. Tapos ang ginagawa is continue. So ito yung continue, no? O click lang ito. O click yung susunod, no? Ayan yung ginagawa ng iba, no? Pwede rin naman yan, kaya lang medyo matagal yan, no? So ulitin ko lang. Linear muna bago continue. Tapos click yung continue. Ito yan, no? Ayan yung ginagawa ng iba pag nagda-dimension, no? Linear muna, pero mas mabilis kung quick dimension niya. Ito yung quick, oh. Ayan yan, no? So mas maganda kung gagamitin nyo na yung quick dimension dito sa dimensioning, no? Ayan yung paglagay ng mga dimension natin, mga boss, no? Kayo nang bahala kung anong gusto nyong gamitin. Quick dimension ba o linear, tapos i-continue nyo, no? So tapos yun yung mga iba't ibang klaseng dimension, mga boss, no? Okay, ayun lang yung naging topic natin sa dimensioning. Kung nagustuhan nyo po itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.